Bulaklak na mas malaki pa sa tao. Meron pala? Yo everyone! Pag-usapan nga natin itong 10 pinakamalaking bulaklak na hindi madalas nakikita. Lalo pa at ang iba ay nakatago sa kalikasan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay naaktuhan ito ng ilang tao. Kaya napatunayan na hindi lang kwento ang bawat sukat nito. Lalo pa at may patunay na makikita. So ano-ano nga bang klase ang mga ito? Kaya tara at alamin natin hanggang dulo kung ano nga ba itong 10 pinakamalaking bulaklak sa mundo. Umpisahan na natin sa pinakamalaking nag-iisang bulaklak sa mundo, ang Rafflesia arnoldi. Hindi maikakaila na ito talaga ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Walang puno, walang dahon, at ang wild part ay walang ugat. Lumalaki lang naman ito ng 3 talampakan o hanggang 3 feet ang lapad. Dahil malaki ay tumitimbang ito ng 10 kilo. Tulad ng bulaklak na ito, sobrang laki at talaga namang hindi pangkaraniwan nung makita nila sa wild. At alam mo ba na ito ay maituturing din na parasite? Tumutubo ito sa mga creeping vine na pagkukunan nito ng sustansya para lumaki. At sa loob ng 9 na buwan, lalabas na ang lumalaking bulaklak na kulay pula at may halong batik. Yun nga lang, mabaho ang amoy nito na amoy na bubulok na karne. Kaya nga tinatawag din itong corpse flower. Pero yung baho na amoy ay pang-akit pala sa mga langaw na siyang magdadala sa mga pollen na ikakapit sa mga baging. Makikita lamang ito sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Thailand. Kaya maaaring nakakita ka na rin nito sa gubat. So, paki-comment nga kung saang parte mo ito nakita. Titan Arum. Ito yung bulaklak na mabaho, pero lahat gustong makakita. Tulad din naman ng Rafflesia, ito ay corpse flower din o mabaho ang amoy. Kung sa pataasan ng bulaklak, mas mataas din ito. Pinakamalaking bulaklak na hindi sumasanga, aabot ng 3 metro ang taas. At dahil napaka-rare, isang beses lang siya mamulaklak every 7 to 10 years. At pag bumuka ay 24 to 48 hours lang, tapos patay na. At alam mo ba na marami na ang pinakamalaking Titan Arum na natagpuan na humigit pa sa average na sukat? Sa Germany, umabot ng 3.06 meters ang taas, habang sa USA ay 3.10 meters. Pero ito ang pinakamalaki sa Botanical Garden sa Belgium na umabot ng 3.22 meters. Grabing taas talaga. Heto pa, pag bumubuka, umiinit pa yung gitna niya hanggang 37 degrees. Para mas kumalat yung baho, para siyang may lagnat. Pero isang gabi lang siyang mabaho at kinabukasan wala na. Yun nga lang, endangered species na sila na bibihira ng makita sa wild ngayon. Talipot palm. Alam mo ba na ito yung puno na mamamatay para lang sa bagong generations? Matatagpuan ito sa India, Sri Lanka at ilan pang parte ng Southeast Asia. May taas na 30 meters, parang 10-story building. Umaabot ng 30 to 80 years muna siyang maghihintay bago mamulaklak. Hindi siya namumulaklak every year, isang beses lang sa buong buhay niya. Then, pag nag-decide na siyang mamulaklak, grabe, lalabas yung pinakamalaking flower spike sa buong plant kingdom. 6 meters ang haba na puno ng milyon-milyong maliliit na bulaklak. Tatagal lang ito ng ilang buwan. Pagkatapos mamunga, dun na niya uubusin lahat ng energy niya at mamamatay siya. At ang pinakamalaking nakita ay may sukat na umaabot sa 40 meters ang taas at may puno na mahigit 1 metro. Grabe, 80 years nag-ipon ng lakas para lang sa isang huling pinakamalaking bulaklak. Queen of the Andes. Ito naman yung reyna na namumuhay sa bundok at isang beses lang kung mamulaklak bago mamatay. May scientific name na Puya raymondii at tanging matatagpuan lang sa mataas na bundok ng Peru at Bolivia, 3,000 to 4,800 meters above sea level. Sobrang lamig at sobrang hangin, pero 80 to 100 years silang mabubuhay bago mamulaklak. Pag nag-bloom na siya, eto na yon. Napakalaki ring flower spike sa mundo na aabot ng 10 meters ang taas. Sa dami ay merong 8,000 to 20,000 na bulaklak. Mas mabango na amoy honey para maka-attract ng ibon at bubuyog. Tatagal lang ng ilang buwan, pagkatapos magpabunga, mamamatay na siya. Meaning, isang beses lang din sa buong buhay. So, kahit na 100 years naghintay sa tuktok ng bundok, ay may pinakamagarbong bulaklak naman na inilabas. Amazon Water Lily. Ito naman yung bulaklak na kayang buhatin ang isang bata. Tanging matatagpuan ito sa Amazon River.
Yung dahon niya na kilalang lily, umaabot ng 3 meters ang lapad. Parang lamesa na lumulutang. Makapal yung gilid para hindi lumubog at may tinik sa ilalim para hindi kainin ng isda. Pero yung bulaklak nito ay mas astig. Una, puti siya, amoy pinya. Lumalabas lang sa gabi para maka-attract ng beetle. Kinabukasan, magsasara siya kasama yung beetle sa loob. Then, sa pangalawang gabi, pagbuka ulit ay kulay pink na. Para sabihin na, pollinated na ako, wag na kayo pumunta. 2 gabi lang itong nabubuhay, tapos lulubog na ulit. Pelican flower. Ito yung bulaklak na snatcher ng insekto. Makikita ito sa Central at South America. Kabilang din sa pinakamalaking bulaklak sa mundo na aabot ng 30 centimeters ang lapad. Kaya tinawag na pelican ay dahil mukha siyang pelican na nakanganga. O maihahalin tulad din sa alien. Bakit siya tinawag na snatcher? Kasi may trap ito sa loob. Nag-aamoy bulok na karne para maka-attract ng langaw. Madudulas siya pababa at ma-stuck. May mga buhok sa loob na hindi siya palalabasin. Isang buong gabi siya doon habang pinapapollinate siya ng langaw. At kinabukasan, luluwag na yung mga buhok. Lalabas na yung langaw. May dala ng pollen para maipasa sa ibang pelican flower at mag-reproduce ulit. Sunflower. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa sunflower? Ito yung bulaklak na sumasayaw sa araw. Galing pa sa North America, pero ngayon, nasa buong mundo na. Mataas din, aabot ng 3 meters ang taas. At yung pinakamalaking ulo, kasinlaki ng plato. Pero hindi lang isa yung bulaklak diyan. Milyon-milyong maliliit na flowers pala yung nasa gitna niyan. Dagdag kaalaman kung bakit siya laging nakaharap sa araw. Pagbata pa siya, ginagawa niya yung tinatawag na heliotropism. Ibig sabihin, sinusundan niya yung araw mula umaga hanggang hapon. Para mas maraming energy at mas maraming bubuyog. Pero pag matanda na siya, titigil na siya, haharap na lang siya sa east. Bukod sa laki ng mga bulaklak, ay nililinis din niya yung lupa. Tinatanggal niya yung toxins o mga damo na makapal. Cabbage rose. Ito yung bulaklak na mukhang cupcake, pero reyna sa mundo ng bulaklak. Bakit? Dahil sa sobrang kapal ng petals. Nagmula ito sa Asia, Europe at North America. Pero sa China at Japan, siya itinuturing na King of Flowers. Simbolo ng yaman, swerte at pag-ibig. Sa amoy pa lang, panalo na. Pero alam mo ba kung saan yung nakitang pinakamalaki? Sa Hezi, China. Tinatawag nila itong Capital of Peonies. Dito may 1,200 plus varieties at 900,000 hectares ng peony farms. At matindi, yung mga bulaklak umaabot ng 25 centimeters ang lapad, kasing laki ng mukha mo. Meron pang ang puno dito na 500 years old na, pero namumulaklak pa rin hanggang ngayon. Lotus. Yung bulaklak na tumutubo sa putik, pero ang linis pa rin tingnan. Makikita sa Asia, lalo na sa India, China at Vietnam. Banal siya sa Buddhism at Hinduism. Symbol ng purity, enlightenment at new beginnings. Dahil kahit nakalubog sa putik, pag-ahon niya malinis pa rin. Bakit hindi siya nadudumihan? Na parang gabi, dahil sa lotus effect. Yung dahon niya may microscopic bumps. Kaya yung tubig at dumi, dumudulas lang. Self-cleaning siya. At hindi lang yan. Yung buto ng lotus, kaya mabuhay ng 1,300 years. At ang pinakamalaki na naaktuhang bulaklak ay umabot lang naman ng 35 hanggang 38 centimeters. And lastly, giant magnolia. Ito naman yung puno na parang dinosaur era pa at yung bulaklak na una pa sa mga bubuyog. Isa sa pinakamatandang flowering tree sa mundo na 100 million years nang nabubuhay. Kaya nung wala pang bees, beetles pa yung nagpo-pollinate sa kanya. So, kaya makapal at matigas yung petals niya para hindi masira. Yung bulaklak niya kasing laki ng dinner plate. Aabot ng 30 centimeters na may amoy lemon at vanilla tapos mabango sa buong garden. Makikita mo yung pinakamalalaki sa Southern United States, Louisiana, Florida, Georgia, dahil dun sila original na tumubo. Pero ngayon, nasa buong mundo na siya. Yung puno umaabot ng 30 meters ang taas at 100 years na bubuhay. So, ito ay parang dinosaur age pa. So, yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga malalaking bulaklak na ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan na yan.